So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang kahanga-hanga ang ipinamalas na sobrang tapang ng kaka-appoint pa lamang na bagong PCO Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Imagine nyo bawat tanong, meron siyang sagot na talagang real talk at merong pagkahalong prangka. Based din naman sa facts, yung kanyang mga sinasabi. Pero sabi nga ng kasabihan, truth really hurts. So kagaya na lamang ng issue na to. Di ba alam ninyo na naitopic din ni PBBM na yung patungkol nga po sa suka, di ba? Team suka. Tingnan nyo, ibang kandidato dyan, parang pinabili lang ng suka. Although wala namang minention ng ating presidente dyan, patungkol kung sino ba yung mga pinabili ng suka, pero may mga natamaan. And alam naman natin yung natamaan dyan ay yung mga DDS ng mga senador, lalo na sa kampo ni former President Duterte. Ngayon, nung binanong dyan, si Atty. Claire Castro, abay, talaga nga namang dapat hindi ka na lang talaga tumakbo kung pikon ka. So ngayon, basahin natin. Sabi dito, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? When we say nagdi-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o proseso sa trabaho. To be exact. So, kung tinamaan sila at tumakbo sila at alam natin wala talagang silang alam, iyon na lang siguro. Ouch. And at the time, dapat hindi na nga sila tumakbo. Kasi hindi pwedeng gawing apprentice sa pagiging senador. Imagine nyo parang nag-OJT lang kasi sila. Mga minamahal, yung mga baguhang senador na walang alam sa politika, smooth transition from actor, diba? From drama, from kung fu fighting sa television, diba? Biglang forward dito sa politics, hindi man lang dumaan sa proseso, like, kunyari, kapitan muna, alkalde, governor, like, diretso senador agad. Without, walang alam. Yung hindi nag-aral sa politika, walang background sa politics, basta nagsasalita lang na, ito, makabayan tayo, ito yung problema ng bansa natin. Talagang literal na parang pinabili lang talaga ng suka. Ang punto dito, bakit natamaan? Bakit may natamaan? Kung alam mo na hindi ka pinabili ng suka, huwag kang tatamaan kasi hindi para sa'yo yung salitang yun. Kaso kung natamaan ka, it means baka para sa'yo yung patama ng ating presidente na yun. Alam nyo, ito yung nakakatawa Nag-deliver yung unity team noon. Diba? No to negative campaigning ko, no? Yan. Pero ito yung nakakapagtaka. Yung no to negative campaigning ngayon, inunahan nila si PBBM. Sa papaanong pag-uuna nila, issue ng bangag, issue ng addict, nagsisex orgies. Sino ba naman ang hindi mapupuno doon? Yun literal, yun ang negative campaigning. Pero yung ginagawa ni PBBM, like ito, mga patama niya, totoo yun. Diba? Iba yung negative campaigning na ginagawa ng mga Duterte sa ginagawa ni President Bongbong Marcos na pang-real talk. Actually, yung sinabi ni Atty. Claire Castro, totoo yan. Na parang nag-OJT lang itong mga senador na walang mga alam, especially ikaw, Ipe Salvador. And itong si Willie Revillame na ayaw i-distinguish yung sarili niya bilang isang maka-Duterte. So, lagi niya sinasabi na ganito siya, independent siya, kasi alam niyang mabaho yung pangalan ng mga Duterte at madaming issue. Siguro, I think, ayaw niyang masali sa issue ng politika ng mga Duterte. So, kinakahiya niya, humuhudas itong si Willie Revillame. Pero alam naman natin yan, mga minamahal, na itong si Willie Revillame ay talaga nga namang nandito sa line-up yan ng mga Duterte dahil nag-show up yan sa mga rallies, hakbang maisog rallies ni former President Duterte. Now, yung punto dito, kung alam mo sa sarili mo na wala kang alam, diba? Sa history, background, kung paano pamunuan, sa panggawa ng batas, dito sa bansang Pilipinas, kung po pwede, tumulong ka na lang sa atin. Paano ka makakatulong? Charity, diba? Foundation,
Diyan makakatulong ka kung gusto mong tumulong. Kaso ang ginagawa ng mga walang alam, ng mga senador na to, tumakbo. Bakit? Para manggulo. Paano mo nasasabi, Mima, na secured na ng gugulo sila? Nasa line-up ni former President Duterte na common, mga minamahal, na kapag nasa line-up ka ni former President Duterte, ikaw ay isang attack dog. Ikaw ay isang inuutusan lamang. Ikaw ay walang sariling desisyon na mamanipulate ka. Yan yung totoo dyan, mga minamahal. Kaya kung ikaw man ay natamaan sa sinabi na pinabili ng suka, well, if the shoe fits, wear it, bitch. Diba? Kasi yan naman talaga yung totoo. Wala ngang mention, pero natamaan. Ibig sabihin, kayo yun. Oh. So sa akin, lesson learned na lang sa mga tatakbong public servant sa mga susunod na yugto. Please, ilugar ninyo kung saan kayo nararapat. Okay, gusto niyong tumulong, hindi naman kasi about yan sa pagtulong eh. Hindi lahat about sa pagtulong. Ilang taon na tayong naghihirap. Ilang taon na tayong nasa third world country. Diba? Hindi yan about sa pagtulong. Yung pagiging public servant, about din sa pagpapagawa ng batas para makatulong, diba? Sa pagpapaunlad ng ating bansa. So kung alam mo wala kang mayaambag dahil wala ka naman talagang alam, diba? Katulad ni Willie Rebillame, walang alam. Katulad ni E.P. Salvador, na ang sabi niya, isa lamang daw siyang mahusay na aktor. Hindi daw doktor, hindi nurse, hindi abogado. Kung yan yung credential mo, pagiging artista, wag na lang. Kung yung credential mo ay hindi pang public servant, wag na lang. Oh, hindi ka na nga abogado, hindi ka na nga lawyer, hindi ka na nga doktor, pinagmamalaki mo pang isa kang sikat na aktor. Ano yung credential ng sikat na aktor? Wala. At iisipin nyo, kung iisipin nyo mga minamahal, itong si E.P. Salvador, hindi niya nga natulungan yung kanyang mag-ina. Hindi nga nagbibigay ng sustento. Diba? Hindi ka na nga nagbibigay ng sustento. Tapos, ang malala pa dito, diba, mga minamahal, tatakbo kang public servant, ano yun? Sino yung niloloko mo? Sino yung ginagago mo? Diba? So, huwag kang mag-OJT sa Senado. Itong sinabi ni Atty. Claire Castro, ni PCO Undersecretary and Atty. Claire Castro, tumpak. Real talk, realidad. Kaya masasabi kong sobrang tapang ng ating PCO Undersecretary ngayon. Diba? Real talk. Facts. Nasa facts base, pero real talk. Masakit. Diba? Kaya naiinis yung mga DDS ngayon kay Atty. Claire. Diba? Naiinis sila, nagagalit. Kasi yung boses ni Atty. Claire, real talk, napipick up ng media, patama. Diba? Alright, mga minamahal. Yun po, tapang ni Atty. Claire dito, bato-bato sa langit. Ang matamaan, kasana. Diba? Oh. Alright, so yun po, it's me again. Pahingi lang po ako ng comment ninyo mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.